usapang kalinisan naman tayo mga kaibigan. Siyempre, para mas fun dito sa ating bansa, kailangan natin ng malinis na kapaligiran. Yes, at kapag may malinis na kapaligiran, syempre malusog ang sambayanan. Mga friends and followers, may natuklasan raw na grupo ng mga kabataan ng ating reporter ng bayan na may kakaibang trip sa buhay. Huwag nating patagalin yan. Reporter ng bayan, Pasok! Ako nga pala si BJ. At ako naman si Mai Bialino. At nandito kami ngayon sa University of the Philippines Diliman Engineering Law para sa The E-Waste Project. So Mai, ano nga palang ginagawa natin dito? Nandito tayo para sa The E-Waste Project. Nakongolekta tayo ng mga luma, mga hindi na gumagana na electronics or appliances natin. At para mataas yung kaalaman ng mga tao tungkol sa proper recycling. Also, Kuya BJ, bakit ba kakaiba ang e-waste? Hindi siya tulad ng mga alam natin na mga waste tulad ng bakal, bote, dyaryo o kaya ng mga pagkain. Ang tawag sa kanila ay mga non-traditional waste. At ang malala pa dito, ang mga e-waste na ito ay naglalaman ng mga kemikal na nakalalason sa ating katawan at pati na rin sa kalikasan. Kapag hindi kasi ito dinispose ng tama, maaari itong mapunta na lang sa lupa at mapupunta dito sa alkaline soil at sa tubig at sa katapos-tapusan, makain natin. Kayo ba gusto niyo ng ganon? Wow, grabe pala talaga. Oo, Kuya BJ, mukhang malaki yung project na to. Sino ba yung mga kasama natin? Siyempre, yung mga nag-organize ng project na to, kami muna. Kami nga pala ang circuit. Kasama rin namin dito ang Pilipinas natin at ang De La Salle University at meron din tayong mga partner companies tulad ng Lineseki at Meralco. Kasama rin natin dito ay ang official recycling network ng EnviroCycle. Kaya, bakit EnviroCycle pa? Hindi na lang yung junk shop dyan sa kanto. Hindi pwede na sa junk shop lang tayo magbigay ng ating mga e-waste dahil hindi regulated ng DNR ang mga operations nila. So, ang nangyayari, sila din yung naapektuhan, yung mga health nila at saka yung environment nila. So, paano kaya tayo makakatulong sa project na ito? Ayan, unang-una, pumunta sa facebook.com/theewasteproject. At bumisita sa aming website sa upcircuit.org/theewastproject. Ayan, So, kita-kita na lang tayo. sa social media. Ayan, ako nga pala si Neraya BJ Ato. Ako naman si Mai Bialino. At ako ni ang inyong reporter ng bayan. Ayan mga kababayan, at para mas maintindihan natin ang e-waste project na ito, kasama natin ngayon ang mga proponents nito. Let's all welcome Katrina Riemann, Gianna Santos, and Lorenlisa Luya. Good evening sa inyo at welcome dito sa iConnect. Ano ba itong e-waste project na to? So, yung The E-Waste Project, isa siyang week-long event sa UP Diliman na sinimulan ng organization namin, and we partnered up with other organizations from UP Diliman and also from LaSalle University. So basically, it's an e-waste drive. Nag-collect kami ng mga electronic waste like obsolete, old, and defective electronic devices and scraps. Paano nagsimula yung idea? Paano nyo naisip na gawin itong e-waste project? Kasi sa organization namin, sa UP Circuit, meron din kasi kami isa pang social civic project, yung Akbay. So doon, kailangan namin ng fundraising activity para ma-support yung pagdodonate namin ng computers para mapagaling yung, or mapaganda yung computer laboratories ng isang beneficiary school. So ngayon, ang naisip namin fundraising for this year ay the e-waste project. Bakit electronic wastes ang napili nyo? Ano bang meron sa mga ito? Kasi parang napansin namin na sa Philippines, hindi masyadong addressed yung issue ng electronic wastes. Parang wala siya sa law kung ano yung dapat proper disposal,
And hindi aware yung mga tao kung ano yung gagawin sa kanila. Tapos hindi nila alam yung hazards ng chemicals from these waste. So, kaya namin naisipan yung The E-Waste Project. Kasi yung e-waste kasi, una, masama siya sa kalusugan ng tao, tapos masama pa siya dun sa environment natin. Mother Earth. Yeah, Yes, syempre. environmental awareness. Kapag nakakolekta kayo ng mga old, defective, and obsolete na electronic devices, anong ginagawa nyo? So ngayon po, nakipag-coordinate kami sa isang accredited DENR and LLDA accredited na recycling center, yun yung sa EnviroCycle. So sila yung nangongolekta ngayon ng e-waste na nakuha namin, and then they will dispose of that properly. And i-recycle din nila yung iba. So na-mention nila na meron din silang ginawang laptop out of scrap. So, nice. very nice. Saan naman napupunta ang proceeds nitong project niyo? So yung mga proceeds ng project, yan, papambili namin yan ng computers for our beneficiaries is the Santa Lucia High School Computer Lab to support our project, which is Akbay. It's a social civic project. Paano naman nakakatulong sa inyo ang social media? Well, yung for example, sa Facebook, well, dyan majority yung advertisements namin. So, share, spread the word. Lalo na sa UP kasi doon din naman yung mga places na kung saan mag-ipon kami ng e-waste. Most of our friends are UP students din. So, when we share, tapos may mga mini contest din. Yeah. Tapos, pag yung mga mini contest na yan, parang may giveaways, tapos lalo pang i-share sa iba pa nung ibang tao na most of the time di na namin kilala, willing lang talaga or gusto lang manalo ng prize. So, pagka-share, hanggang sa umabot na siya sana sa Metro and more. Kaya yan. Good luck sa inyo. Ano yung message niyo sa lahat ng viewers, and invite niyo naman sila i-like or i-follow kayo sa inyong website and social media accounts? Okay, so if meron po kayong mga electronic waste sa bahay, like kahit yung mga simpleng bagay lang, like earphones, batteries, pakitabi na lang po, and maybe you can donate them po sa next time na mag-hold kami ng The E-Waste Project. You can like us on Facebook. It's facebook.com/The E-Waste Project. And you can also visit our website at upcircuit.org/The E-Waste Project. Yun, mga kababayan, narinig nyo na. Supportahan natin ang E-Waste Project at maraming salamat sa inyo sa pag-share ng inyong mga Thank you so much. talento. Salamat sa Thank you. Salamat. Okay.